Sa patuloy na kaguluhang nagaganap sa Iran ay nagpadala ang Estados Unidos sa Tehran ng napakatinding warning kung ipagpapatuloy ng rehimen ang pagpaslang sa mga mamamayan nito. Ayon kay Trump, sila ay lock and loaded at nakahandang humagupit anumang oras hanggang saan aabot ang tumitinding tensyon sa Iran, gayong ang mismong mamamayan nito ay gusto nang patalsikin ang kasalukuyang namumuno. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Naglabas si Trump ng direktang military threat laban sa rehimen ng Iran. Sabi niya sa Truth Social, kung magpaputok at patuloy na itutumba ang mga mapayapang nagpoprotesta sa Iran, ay darating ang Estados Unidos para iligtas sila. Naka-lock and loaded na kami at handang kumilos. Nangyari ito habang tumataas ang mga protesta sa buong bansa. Binabawi ulit ng mga tao sa gobyerno ng Iran ang kanilang bansa pabalik at nakagugulat ang mga kuha sa video kung saan nagpaputok na ang mga security forces sa mga lungsod. Habang sinusunog naman ng mga tao ang mga larawan ni Ayatollah Khamenei, isang kasalanang pwede silang parusahan ng kamatayan. Sila'y sumisigaw para sa pagbagsak mismo ng Islamic Republic. Ngayon, nagbabala ang Washington na huwag nilang patahimikin ang kanilang sariling mamamayan. Sumiklab ang mga protesta noong nakaraang linggo matapos bumagsak sa record low ang pera ng Iran na may 42% inflation. Habang tumaas ang presyo ng pagkain ng higit sa 71% sa loob ng isang taon, ang average na kita ng isang Iranian ay halos katumbas ng $100 na lang kada buwan. Hindi lang humina ang ekonomiya, bumagsak talaga ito. Sa loob ng 4 na araw, kumalat ang demonstrasyon sa 21 sa 31 provinces ng Iran. Sa Lai, sinunog ng mga nagpoprotesta ang estatwa ni Qasem Soleimani. Siya ang commander ng IRGC Quds Force, ang pangunahing tagapagplano ng rehimen sa mga proxy wars at terror operations sa buong Middle East. Ang pagsunog sa kanyang estatwa ay direktang pagtanggi sa lahat ng ipinaglalaban ng Islamic Republic. Sa QM, isa sa mga pinakarelihiyosong lungsod sa bansa, bumaliktad ang mga tao laban sa mismong clerical leadership. Doon naroroon ang puso ng relihiyosong kapangyarihan ng rehimen. At kahit doon, sawa na rin ang mga tao. Ang tugon ng rehimen ay naging desperado. Nag-utos ang mga otoridad ng kumpletong shutdown sa 21 provinces at sinisi ang malamig na panahon. Sinubukang ipakita ng state media na isang foreign plot ang mga protesta kaysa tunay na galit ng kanilang sariling tao, at pagkatapos ay dumating ang mga banta na nakatuon sa Washington. Si Ali Larihani, ang sekretary ng Iran's Supreme National Security Council, ay naglabas ng direktang babala kay Trump. Sabi niya, ang pakikialam ng Amerika sa internal issue ay katumbas ng kaguluhan sa buong rehiyon at pagkawasak ng interes ng Amerika. Sinabi niya na dapat malaman ng mga American people na si Trump ang nagsimula ng adventurism. Dapat nilang alagaan ang kanilang mga sundalo. Iyan ang mensahe ng rehimen sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Alagaan ang kanilang mga sundalo, pero alam ng mga leader ng Iran kung ano talaga ang kaya ng mga American soldiers. Napanood nila ito 6 na buwan na ang nakalipas. Ang Operation Midnight Hammer ay sobrang nakapinsala, sobrang perpekto ang pagkaka-execute. At ang hindi alam ng karamihan, 2 strikes pala ang nangyari noong gabing iyon. Nagsimula ito pagkatapos lang ng midnight noong June 20th. Ang 2 stealth bombers ay lumipad mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri, bawat isa loaded ng 2 30,000-pound bunker busters, ang pinakamalaking bomba na kailanman ginawa. Hinati ang mga bombers sa 2 grupo. 6 ang lumipad papuntang west patungong Guam para sa decoys para makuha ang atensyon ng plane spotters at Iranian intelligence services. Samantala, ang tunay na strike force ng 7 B-2 ay lumipad papuntang east sa ibabaw ng Atlantic sa kompletong radio silence. 18 oras pagkatapos, lumapit sila sa Iranian airspace. Nag-push ang fighter escort sa high speed para isweep ang mga banta. At pagkatapos, isang US submarine sa rehiyon ang naglunsad ng unang wave. Mahigit 2 dosenang Tomahawk cruise missiles ang dumiretso patungong Isfahan. Bandang 2:10 ng umaga local time, dumating ang pangalawang wave. Ang lead B-2 ay nag-drop ng payload sa Fordo, ang pinaka-heavy protected uranium enrichment facility ng Iran. Ang site na ito ay nakabaon ng sobrang lalim sa ilalim ng lupa na akala ng rehimen ay untouchable ito. Sa sumunod na 25 minutes, ang natitirang mga bombers ay nag-release ng 14 bunker busters sa Fordo, Natanz at Isfahan. Wala ni isang putok ang nakuha ng air defenses ng Iran. Hindi nakita ng radar nila ang papalapit na bombers. Ang dekada ng investment sa Russian-supplied missile systems ay naging totally useless. Bawat bomber ay nakabalik sa kanilang base ng walang gasgas. Kaya ang babala ni Larry ay tunog walang laman. Hindi kayang protektahan ng military ng Iran ang pinaka-critical nilang facilities. Hindi nila nakita ang paparating na attack.
Ngayon, sinasabi sa rehimen na kung patatahimikin nila ang kanilang sariling tao, handa ang Amerika na umatake ulit. At sa pagkakataong ito, hindi na underground bunkers ang target. Pero hindi lang banta mula sa Washington ang kinakaharap ng rehimen. Ang tunay na panganib ay ang nangyayari sa kanilang sariling kalye. Sa Marvdash, may nangyari na kahanga-hanga noong January 1st. Ang security forces, kasama ang IRGC units, ay umatras talaga. Pinilit ng mga nagpoprotesta kaya umatras ang mga puwersa ng rehimen. Ipinapakita ng mga video ang mga tao na sumisigaw, "This is the year of blood. Sayed Ali will be overthrown." Habang umatras ang mga security personnel, hindi dapat ito nangyari. Ang IRGC ang bakal na kamao ng rehimen. Sila ang pumatay sa 2019 fuel protests. Sila ang pumatay ng higit sa 1,500 na tao para maibalik ang order. At ngayon, umatras sila mula sa mga tao sa Southern Iran. Naging deadly ang mga sagupaan sa parehong panig. Hindi bababa sa 7 ang namatay na protesters pero may casualties din ang security forces. Hindi bababa sa isang IRGC-linked officer ang napatay sa Lorstan. Nasunog ang mga kotse, nablock ang mga kalsada, sinalakay ang mga government buildings at hindi humihina ang mga protesta. Noong December 31st, 31 separate demonstrations ang naitala sa isang araw lang. Strikes, rallies at direct clashes sa security forces sa buong bansa. Nakaranas na ng mga protesta ang rehimen dati pero hindi nila naranasan ito habang ganito ang sitwasyon ngayong linggo. 6 na buwan na ang nakalipas, ang Iran ang pinakamakapangyarihang hostile force sa Middle East. Mayroon silang Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, militia sa Iraq at Yemen at nuclear program na hindi mapigilan ng West. Ngayon, halos lahat ng iyon ay nawala na. Ang 12-day campaign ng Israel laban sa Hezbollah ay hindi lang nakasira sa militia. Nilusaw nito ang pinakamakapangyarihang proxy force na matagal na pinundar ng Iran. Ang leadership ng Hamas ay na-eliminate. Ang organisasyon na pinunduhan at nilagyan ng armas ng Iran sa maraming taon ay na-decapitate at saka naroon ng Syria. Si Bashar al-Assad, ang pinakamalapit na kaalyado ng Iran sa rehiyon, ay wala na sa kapangyarihan. Ang land bridge na ginagamit ng Iran para suportahan ang Hezbollah, ang strategic depth na pinagkakatiwalaan nila sa loob ng dekada, lahat ay bumagsak na. Diretso ang sinabi ni Senator Ted Cruz. Ang pagkatalo sa mga digmaan ay may kahihinatnan. Ang 12-day campaign ng Israel laban sa Iranian regime at ang historic decision ni Trump na durugin ang nuclear program nito ay nagpakita ng kahinaan ng rehimen sa Iranian people at sa buong mundo. Kaya ganito ang pakiramdam ng mga protesta ngayon. Pinanood ng mga Iranian ang kanilang gobyerno na naglabas ng billions sa foreign wars. Pinanood nilang nawala ang kanilang ipon habang ang rehimen ay nagpapadala ng armas sa Lebanon. Nagutom sila habang ang Hezbollah ay nagtatayo ng tunnels. At ngayon, nawasak na ang mga proxies na iyon. Ang nuclear program ay nasa rubble. At nagtatanong ang mga Iranian ng simpleng tanong, para saan ba talaga namin isinakripisyo lahat? Hindi lang natalo ng rehimen ang proxy wars nila. Na-bankrupt nila ang bansa para labanan iyon. Ipinakita ng US State Department ang realidad sa brutal na paraan ngayong linggo. Neglect ng Iranian government ang ekonomiya, agrikultura, tubig at kuryente sa loob ng dekada habang nag-aaksaya ng billions sa terrorist proxies at nuclear weapons research. Pinatutunayan ng mga numero ang kwento. Ang mga water reservoirs ng Tehran ay nasa 11 hanggang 20% capacity lang. Ang capital city, na tirahan ng 15 milyon tao, ay nahaharap sa tinatawag ng officials na Day Zero, ang punto kung saan baka kailangan nilang lumikas kasi wala ng tubig at lalala pa ito. Ang lupa sa ilalim ng Tehran ay unti-unting lumulubog. Dekada ng pag-drain sa underground aquifers ang nagdulot sa lupa na lumubog ng sobra kaya nagkakabasag ang mga building. Mayroon ding usap-usapan na baka ilipat ang capital. Ang rial ay bumagsak sa record low noong December, humigit kumulang 1.45 million sa isang US dollar. Umabot sa 58% ang food inflation noong September. Bumagsak ang poultry production kasi hindi afford ng mga farmers ang feed. Nagprotesta ang mga bakers sa Tehran dahil sa flour shortages. At ito ang dahilan kung bakit sobrang nakapinsala ito sa rehimen. Hindi nila pwede i-blame ang sanctions sa lahat. Oo, nakasakit ang American sanctions pero ang water crisis ay resulta ng dekada ng corruption at mismanaged dam projects. Ang inflation ay galing sa pagprint ng pera para punduhan ang foreign wars. Ang pagkasira ng infrastructure ay galing sa pagpili ng missiles kaysa maintenance. Alam ng mga Iranian ito. Kaya hindi lang nila pinoprotesta ang ekonomiya, pinoprotesta nila ang system na lumikha nito. Alam ng rehimen na bumabagsak sila. Kaya anong options na lang ang natitira sa kanila? Ngayon, ang leadership ng Iran ay humaharap sa desisyon na pwede mag-determine kung mabubuhay pa ang Islamic Republic. Nakarating na sila rito dati. Noong 2019, sumiklab ang fuel price protests sa buong bansa. Tumugon ang rehimen gamit ang sobrang puwersa. Pumatay ang security services ng higit sa 1,500 tao. Ang internet blackouts ang nagtago sa massacre sa buong mundo.
at tumigil ang mga protesta. Noong 2022, ang pagkamatay ni Mahsa Amini ang nagpasiklab ng buwan-buwan na unrest. Sinunog ng mga babae ang kanilang hijabs, lumabas sa kalye ang mga estudyante, inaresto ng rehimen ang libo-libo, pinatay ang dosenang tao at sa huli, winasak ang movement. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Kung maglulunsad ang rehimen ng isa pang mass crackdown, haharapin nila ang direktang banta mula sa United States. Hindi lang basta nagpakita ng concern si Trump. Sabi niya, America is locked and loaded and ready to go. Pagkatapos ng Operation Midnight Hammer, alam ng Iran na hindi ito empty words. Hindi mapipigilan ng kanilang air defenses ang American bombers noong sinusubukan nilang protektahan ang nuclear facilities. Siguradong hindi nila mapipigilan kung magdesisyon ang Washington na tumugon sa massacre. Pero kung magpapakita ng kahinaan ng rehimen, pwede nitong pabilisin ang pagbagsak. Pinahina na nila ang hijab enforcement kasi natatakot silang magpasiklab ng isa pang uprising. Anumang karagdagang concessions ay pwede mag-signal sa mga protesters na handa nang bumagsak ang gobyerno at ang dating playbook ng pagbibintang sa foreigners ay hindi na gumagana. Inakusahan ni Larry Jani ang US at Israel ng pagpapalakas ng demonstrations pero hindi ito pinaniwalaan ng mga Iranian. Alam nila na hindi bumagsak ang kanilang currency dahil sa Israel. Alam nila na hindi nawala ang kanilang tubig dahil sa Amerika. Alam nila kung sino talaga ang gumastos ng kanilang kinabukasan sa digmaan na hindi nila gusto. Uubos na ang options ng rehimen at ang international community ay papalapit mula sa lahat ng direksyon. Ang babala ni Trump ay hindi dumating sa pamamagitan ng diplomatic channels. Hindi ito carefully worded State Department release. Ipinost niya ito diretso sa Truth Social para makita ng buong mundo. Iyon ang presidente ng United States na sinasabi sa Iran Security Forces na kung magsimula silang pumatay ng protesters, tutugon ang Amerika. Sumunod ang State Department. Sinabi ng isang spokesperson na ang mga protesta ay ekspresyon ng understandable anger ng Iranian people sa failures ng kanilang gobyerno. Inakusahan nila ang Tehran ng involvement sa terrorism laban sa United States at sa allies nito. Mas lumakas pa si Senator Cruz. Ang Iranian people ay bumangon, sabi niya, at ang mga araw ng Ayatollah ay bilang na. Mahalaga ang ganitong lengwahe kasi nagpapakita ito ng shift. Sa loob ng maraming taon, ang Western policy sa Iran ay nakatuon sa containment. Makipag-negotiate sa nuclear issue, i-manage ang proxy threats, iwasan ang direct confrontation. Clear na tapos na ang approach na iyon. Ngayon, openly nang pinag-uusapan ng Washington ang pagbagsak ng rehimen, hindi bilang malayong possibility, kundi bilang bagay na pwede mangyari sa mga susunod na buwan. At ang natitirang allies ng Iran ay mabusisi ang pagmamasid. Ang Russia ay abala sa Ukraine. Ang China ay may sariling economic problems. Wala ni isa ang gustong suportahan ang rehimen na baka hindi na mabuhay sa taon. Ang Iran ay nagiging toxic liability kaysa partner. Ang rehimen na nagbanta sa Amerika ng kaguluhan sa buong rehiyon ay ngayon ang humaharap sa kaguluhan. At nauubos na ang mga kaibigan na handang tumulong. Kaya saan ito magtatapos? Ang Islamic Republic ay nakaligtas ng 46 years. Na-survive nila ang wars, sanctions at multiple waves ng protests. Palaging nakakahanap ng paraan ang ayatollahs para hawakan ang kapangyarihan pero hindi pa nila naranasan ang moment na ganito. Ang nuclear program nila ay nawasak. Ang proxy networks nila ay nadisassemble. Ang ekonomiya nila ay bumagsak. Ang sariling security forces nila ay umatras sa kalye mula sa mga tao. At ngayon, ang pinakamakapangyarihang militar sa mundo ay diretsong nagsabi sa kanila na ang pagpatay sa protesters ay magti-trigger ng response. Nagbago na ang mga sigaw. Noong 2019, protesta para sa fuel prices. Noong 2022, protesta para sa hijab. Ngayon, sumisigaw sila ng death to come. Sinusunog nila ang mga larawan ng Supreme Leader. Binabasag nila ang mga estatwa ng mga heroes ng rehimen. Hindi ito protest movement na humihingi lang ng reform. Ito ay populasyon na humihingi ng katapusan ng mismong system. Ipinapakita ng history na hindi basta bumabagsak ang mga rehimen kapag masama ang sitwasyon. Bumabagsak sila kapag tumigil ang tao sa paniniwala na magiging mas mabuti ang lahat. Kapag ang pagitan ng pangako ng gobyerno at kung ano ang naibibigay nito ay masyadong malaki para baliwalain. Ipinangako ng gobyerno ng Iran ang seguridad. Lumipad ang American bombers sa kanilang airspace nang walang harang. Ipinangako nila ang prosperity na wala ang kalahati ng halaga ng currency sa isang taon lang. Ipinangako nila ang lakas. Ang kanilang mga proxies ay na-eliminate sa buong rehiyon. Ang rehimen na nagbanta kay Trump ng "Look after your soldiers" ay ang parehong rehimen na nanood ng wala silang magawa habang sinira ng mga sundalo ang lahat ng kanilang itinayo. Ngayon, ang sariling tao nila ay nasa kalye. Pinapanood ni Trump mula sa Washington at ang buong mundo ay naghihintay kung ano ang susunod. Sa 46 years, hawak ng Ayatollah ang kapangyarihan sa pamamagitan ng fear at force. Pero gumagana lang ang fear kapag naniniwala ang tao na malakas ang rehimen. At pagkatapos ng lahat ng nangyari sa nakaraang 6 na buwan, wala na talagang naniniwala.